Curious ka ba? Kung ikaw ay isang curious breeder, ay nasa tamang channel ka. Isang mapagpalang araw pong muli sa inyo mga ka-curious breeder. Mayroon pong nag-request na itopic ko daw ang patungkol sa yellow-faced Fisher's lovebird. At may mga nagtatanong kung legit ba tong tinatawag nilang yellow-face o baka misidentified lang, no? Honestly po ay valid na tanong po yan, kaya naman ginawa ko po itong video na ito. At ako po ay nag-research muna dahil sa totoo lang po ay wala po akong idea patungkol sa mode of inheritance ng yellowface o kung paano ito naipapasa sa anak. Dahil curious ako ay nag-research ako. At ngayon nga ay nais kong i-share sa inyo yung mga information na natutunan ko. Pero bago tayo magsimula po ay pakinggan muna ninyo ang isang napakahalagang bagay. Una, ang video na ito ay educational purpose lamang po. Hindi po ito ang final say sa usapang yellowface. Hanggang sa araw po na ito, ang yellowface mutation sa Fishers ay isang topic na patuloy pa ring pinagdidiskusyonan ng mga international lovebirds genetics community. At ikalawa, hindi po ako geneticist o avian scientist. Isa lamang po akong breeder na kagaya ng ilan sa inyo na mahilig mag-research at magbasa-basa ng available na literature at community discussions. Ang ibang breeders at experts ay maaring magkaibang opinyon sa aking maipapakita rito. At ikatlo, ang mga pangalan ng mutations ay nag-iiba-iba po, depende sa bansa o rehiyon. Ang yellowface sa isang lugar ay maaaring kilala sa ibang pangalan. Halimbawa po, orange face, pale-headed, Australian yellowface, at iba pa. Kaya po kung may marinig kayo dito na hindi sang-ayon sa natutunan ninyo, ay okay lamang po yun. Ngunit in-encourage ko po kayo na mag-research pa at i-share nyo po yung inyong kaalaman sa comment section at sama-sama tayong matuto. Sige po, tayo po ay magsimula na. Ano nga ba ang yellowface? Sa simpleng salita, ang yellowface ay isang color mutation. Ibig sabihin po, isang genetic na pagbabago sa lovebird na nagbabago ng kulay ng kanyang feathers. Sa wild type po o normal na Fisher's lovebird, ang mukha nila ay orange, red. Ito po yung classic na kulay ng wild type. Pero kapag naging yellow face ay mutation na po yon. Ang orange na yon ay nababago at nagiging mas yellow o golden yellow ang kulay, lalo na po sa mass area at sa paligid ng liig at dibdib. Ngayon, bakit po nangyayari ito? Sa genetics po, ang kulay ng mga ibon ay nagdedepende sa pigments. Meron pong dalawang pangunahing pigments sa lovebirds. Una po ay ang cetacean. Ito po ang nagbibigay ng red at yellow na kulay. At ikalawa naman ay yung melanin. Ito naman po yung nagbibigay ng dark na kulay tulad ng berde, itim o asul kasama ang structural color. Sa yellowface mutation po, ang paniniwalang pinaka-widely accepted po ay mayroon pong nangyayaring reduction o alteration ng red cetacean sa feathers. Specifically po yung red na bahagi lang. Kaya ang red-orange na mass ay nagiging yellow o pale orange. Ito po ang dahilan kung bakit tinatawag itong partial cetacean reduction o yung tinatawag na PPR ng ilang researchers. Kasi nga po ay hindi completely na naaalis ang lahat ng cetacean, kundi ang red na bahagi lamang po. So, paano po nagsimula ang usapan sa yellowface? Ayon po sa ilang sources, ang yellowface mutation ay una pong napansin sa Oceania region bago pa man ito kumalat sa ibang bahagi ng mundo. Dito po muna nagmula ang isa sa mga popular na pangalan nito, ang tinatawag na Australian yellowface
Ang problema, noong una, wala pong consistent na pangalan ang mutation na ito. At sa iba't ibang bansa at ang breeding communities, tinatawag ito ng ilan na Australian Yellowface at Dominant Yellow Fisher. Tinatawag din po itong Orange Face Fisher. Tinatawag din po itong Pale-Headed at Indonesian Yellowface. At dahil po dito ay nagkaroon ng malaking kalituhan. Pag sinabi mong yellowface, hindi agad malinaw kung parehong mutation talaga ang pinag-uusapan ng dalawang tao o iba-ibang bagay ang tinutukoy nila. Ngayon, nandito po ang pinaka-interesting na part at ito po ang dahilan kung bakit nag-hesitate ako sa paggawa ng bidyong ito. Ayon po sa Ornithogenetics VZW na isa sa mga pinaka-respetadong lovebird genetics organizations sa buong mundo, ang MOI ng yellowface o kung tawagin nila ay dominant yellow ay hindi po autosomal recessive, kundi pinaghihinalaan po nila itong autosomal dominant. Pero ang nakapagtataka, ang expression po ng mutation na ito ay sobrang inconsistent. Kaya naman ang official nilang sinasabi na ang yellowface ay malamang na may variable expressivity at posibleng may reduced penetrance. Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit patuloy na may debate sa genetics community. Kasi kung hindi consistent ang breeding result, posible na una, meron pa tayong hindi naintindihan sa genetics nito. O ikalawa, ang tinatawag nating yellowface ay maaring hindi iisa. Baka may dalawa o higit pang magkaibang mutations na magkaparehong itsura. At ang Ornithogenetics mismo, hanggang ngayon po ay aktibo pa rin silang umiingi ng breeding records mula sa mga seryosong breeders para po makonfirm o madebunk ang kanilang theories. Ibig po sabihin nito, kahit ang pinaka-authoritative na genetics body ay hindi pa nag-aabiso sa usapang ito. Yan mga ka-curious breeder, medyo lalalim na po tayo sa pagkakataong ito. At kung hindi po kayo familiar sa basic genetics ay huwag po kayong mag-alala. At gagawin ko po itong simple hanggat maaari. Paano nag-i-inherit ng mutation ang lovebirds? Ang bawat lovebirds po ay may pairs ng chromosomes. Sa bawat pair, meron pong isa mula sa tatay at isa po mula sa nanay. Ang mutations ay nakalagay sa loob ng chromosomes na ito. At meron pong tatlong pangunahing mode of inheritance. Una po yung tinatawag nating autosomal dominant. Kailangan po ng isang kopya para lumabas visually. Halimbawa po yung dark factor at violet. At ikalawa ay yung autosomal recessive. Kailangan ng dalawang kopya para lumabas visually. Pag isa lang, tinatawag itong split. Hindi po visually ay na makikita pero nagdadala ng gene. Ang halimbawa po rito ay ang blue at ino sa eye-ring. At ikatlo ang sex-linked recessive. Katulad ng recessive pero nakalagay po sa sex chromosome. Ang result nito ay nag-iiba, depende po sa sex ng ibon. Ang magandang halimbawa po dito ay yung ating mga opaline. Ngayon, base sa pinaka-updated na research ng Ornithogenetics, ang yellowface o dominant yellow ay pinaghihinalaan pong autosomal dominant. So kailangan ng isang kopya lang para lumabas ang mutation. Pero ito po ang nakakalito. Kahit isang kopya lang ang kailangan, hindi po palaging lumalabas ang phenotype. Bakit? Dahil sa dalawang konsepto. Una po yung tinatawag na variable expressivity. Ibig sabihin po, ang ibon na may parehong yellowface gene ay maaaring magkaibang itsura. Ang isa ay baka intense na golden yellow ang muka. Ang isa naman ay bahagya lang na nag-iba mula sa normal na orange. Pareho po silang may gene pero iba-iba lang ang expression. Ang ikalawa yung tinatawag na reduced penetrance. Mas complex po ito.
Ang ibig sabihin po, kahit po merong yellow face gene ang isang ibon, maaring hindi talaga lumabas ang mutation visually. Sa simpleng salita po, may daladalang gene pero mukhang normal lang. At ito po ang posibleng dahilan kung bakit minsan meron pong yellow face na ibon kahit normal lang ang itsura ng kanyang parents. Posibleng nagdadala ng gene ang isa sa kanila pero hindi ito na-express. At ayon po sa Petcraft Avian Genetics, ang variable expressivity ay kadalasang sanhi ng modifier genes. Secondary genes na nakakaapekto sa kung paano lalabas ang pangunahing mutation. So para i-summarize kung autosomal dominant ang yellow face, una, kailangan ng isang kopya lang para lumabas ang mutation. Pero dahil sa reduced penetrance, hindi garantisado na lalabas ito visually. Ikalawa, walang split. Pero maaaring merong ibon na nagdadala ng gene na hindi visually na yellow face. At ikatlo, ang breeding results ay maaaring inconsistent dahil sa variable expressivity. Kaya po isipin ninyo, kung meron pong isang breeder na nakiklaim na yellow face ang isa sa mga ibon niya pero hindi visually yellow face ang parents, ay hindi po agad na ibig sabihin ay mali siya. No? Posible talagang nagdadala ng gene ang isa sa parents pero hindi ito na-express. At ito mismo ang pinakamalaking sakit ng ulo ng lovebird genetics community pagdating sa yellow face. So yun lang mga ka-curious breeder. Para po sa ating quick recap, ang yellow face o dominant yellow fisher ay isang maganda at rare na mutation na nagbabago ng orange mass ng fisher tungo sa golden yellow. At nagsimula ito sa Oceania region at kumalat na ngayon sa international breeding community. Base sa pinakabagong research ng Ornithogenetics VZW, ang MOI nito ay pinaghihinalaang autosomal dominant. Kailangan lang ng isang kopya ng gene para lumabas. Pero dahil sa variable expressivity at reduced penetrance, ang expression ng mutation ay inconsistent at hindi lahat ng nagdadala ng gene ay visually yellow face. Ang debate po ay hindi dahil may nagsisinungaling, no? Kundi dahil komplikado talaga ang genetics ng mutation na ito. At kulang pa ang documented breeding data para masigurado nating lahat ng detalye nito. Kahit po ang Ornithogenetics ay patuloy pa ring naghihintay ng breeding records para ma-finalize ang kanilang conclusions. Kung gusto niyo pong matuto pa tungkol dito ay mag-comment sa baba. At kung may sarili kayong experience o breeding data tungkol sa yellow face, please lang po ay i-share ninyo sa comment section. So don't forget to like po, subscribe at hit that notification bell para hindi kayo makamiss ng bagong content. Hanggang sa susunod na muli mga ka-curious breeder, enjoy breeding lamang po at God bless.